Ang viral queen ng mga pares na si Diwata Pares, ipinahagi kung paano siya nagsimula at ang kanyang sekreto ng kanyang pag-aasenso. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Ang viral queen na si Diwata Pares ay guest sa Tony Talks ni Tony Gonzaga, kung saan in-interview siya kung paano nagsimula at nangyari bago niya natamo ang tagumpay. Ayon sa storya ni Diwata, ang tunay niya pangalan ay Deo Balbuena. Naging Diwata lamang di umano kung tawagin noon. Sumasali siya sa beauty pageant, isa na rin di umano sa It's Showtime. Subalit ayon kay Diwata, nabuo di umano ang pangalang Diwata doon di umano sa kay Willie Revillame noon na show. Ipinanganak at lumaki si Diwata sa Samar at parehong farmers ang kanyang mga magulang. Subalit namatay na di umano ang kanyang ama. Ayon sa kanyang pagbabahagi, sumubok di umano siyang makipagsapalaran sa Maynila noong nasa edad pa lamang na 16 or 18 years old. Ang dahilan umano kung bakit naisipan niyang pumunta sa Maynila ay na-curious si Diwata sa kanyang mga kapatid kung bakit pumuputi ito tuwing umuwi galing Maynila. At kanyang nadiskubre, kaya pala ito pumuputi dahil nasa bahay lamang. Binanggit ni Diwata na tanging tagapagsilbi lamang o maid ang kanyang mga kapatid dahil yan lamang di umano ang kayang gawin noon ng kanyang mga kapatid. At kahit siya, houseboy lamang din ito. Una di umano niyang naranasan na nagtrabaho sa Maynila ay ang magtinda ng prutas. Subalit hindi nagtagal ito. Pumasok di umano siya bilang houseboy at tumagal ito ng 5 taon. Ang nakakatawang ibinahagi niya kay Tony ang patungkol sa kanyang trabaho na panlalaki gaya ng houseboy, pero pusong babae di umano talaga siya. Kasi madalas pag lalaki, yun lang di umano ang kaya nila noon. Pilit di umano niya itong itinatago sa kanyang ama dahil siya lamang di umano ang nag-iisang lalaki at bunso pa, kaya parang junior di umano sa ama. Subalit kalaunan natanggap naman di umano ito ng kanyang ama bago pa ito sumakabilang buhay. Ayon kay Diwata, ang dami na di umano niyang napasukan sa Maynila at kahit pa noon, pusong babae na rin di umano siya. Dagdag pang niyang ibinahagi na hindi naging madali ang pakikipagsapalaran niya sa Maynila, lalo pat kung hindi ka dumiskarte. Hanggat naging palaboy-laboy lamang di umano siya at nakatira lamang sa ilalim ng tulay. Hindi rin di umano naging madali ang buhay niya sa tulay dahil maraming kaguluhang nangyari at nasugatan pa di umano siya dito. 4 na taon di umano siyang nakatira sa tulay. Noong kapanahunan, may kaibigan di umano siyang nag-offer na siya magtrabaho sa construction at kanya naman itong ikinatuwa dahil alam niyang marami di umano siyang makikitang inspirasyon mga lalaki. At dahil di umano sa pandemic, nagsara ang kanyang pinagtatrabahoang construction at doon na di umano niyang naisipang magtinda. Sigarilyo, soft drinks, coffee o kahit ano pang merienda di umano ang kanyang itinitinda pa noon. Hanggat sa dumating na nakaipon siya at nagkapera at may nakilala siyang kaibigan na food chef na nawalan di umano ito ng trabaho, kaya doon di umano nagumpisa magtinda ng pagkain, hindi pa pares. At dahil nga nauso ang pares, gumawa na rin sila dito hanggat kanyang natutunan. Kaya malaki di umano rin ang tulong ng kanyang kaibigan dahil siya nagturo dito at nagbigay idea. Nawala naman di umano pero hindi niya ito makalimutan. Kalaunan, inumpisa na di umano ni Diwata Pares at doon na nga siya nakilala. Ginawa di umano niyang pares sa halagang 100 lamang with only rice at may kasama pang soft drinks. At doon na di umanong tinangkilik ng masa at doon nag-blockbuster sa pilahan ang kanyang itinitinda. Ayon kay Diwata, hindi siya makapaniwala dahil noon nag-umpisa lamang siyang magtinda sa illegal vendors lang. Subalit ngayon ay may sarili na di umano siyang pesto at marami-rami na rin di umano ang kanyang mga tao. Hindi di umano niya inaasahan ito. Nakabili na siya ng bahay at lupa at may sasakyan na rin. Ayon kay Diwata, marami na di umano siyang umaasa sa kanya, kaya kahit konti lang ang matitira sa kanya na ganansya ay siyang iniipon ito at tinutulong sa ina at pamilya. Ibinanggit rin niya na nakaranas din siya ng pangangalakal. Nagkaroon man di umano ng kaguluhan dahil may mga kaibigan niya ay gumamit ng ipinagbabawal at kahit kailanman hindi di umano niya ito ginawa. Naging maganda na rin di umano ang kanilang ugnayan sa mga naging kalaban niya noon at hanggang ngayon ay kanya itong tinutulungan. Ayon kay Diwata, hindi siya makapaniwala rin dahil ang dating bike lamang ang gamit, may 4 wheels na.
kaya hindi niya ma-explain ito ang kanyang naranasan ngayon. Nagpasalamat at hindi rin siya makapaniwala sa dami umanong customer na pumupunta na galing pa sa iba't ibang lugar. Plano ni Diwata na i-expand pa ang kanyang paninda sa Visayas at Mindanao na rin. Sa kanyang tagumpay na natamasa ngayon, itananong siya ni Tony kung ano ang kanyang mensaheng ibahagi para sa lahat na nangangarap. Na ayon kay Diwata, kahit anumang mga pagsubok at unos ang pagdadaanan sa buhay, huwag di umano itong sumuko. Sabayan na rin di umano ng diskarte. Sipag, tiyaga at diskarte ang siyang naging tulay niya bago makamtan ang tagumpay. Mga kaibigan, anong masasabi mo dito? Ano man ang iyong opinion o komento, welcome kayo dito. Maraming salamat po. By the way mga kaibigan, mag-shoutout na naman po tayo sa mga latest or newest comment ng aming minamahal na viewers. Malakas ang shoutout po kay Catalina Malagueño. Malakas ang shoutout kay Elizabeth Corrales. Malakas ang shoutout kay Herminia Mangilan. Malakas ang shoutout kay Concepcion Torres. Malakas ang shoutout kay Edeta Dungog. Malakas ang shoutout kay Tata Cantes. Malakas ang shoutout kay Elizabeth Doruja. At malakas ang shoutout kay Froilan Juarez. Malakas ang palakpak po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagbibisita at pag-effort na rin na magkomento. Pasalamatan din po namin kayong lahat naming minamahal na viewers. Nag-comment man po kayo o hindi, na-appreciate po namin ang inyong pagbibisita. Taos-puso po naming pinapasalamatan ang inyong ibinahaging oras upang mabisita ang aming munting channel. Saan man po kayo naroroon, mag-ingat po kayo lagi. Malakas ang palakpak po sa inyong lahat. God bless us po at maraming salamat.